Failure. Ganyan inilarawan ng dating kalihim ng kagawaran ng pagsasaka ang kasunduang pinasok ni Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump. Kung bakit, ating alamin sa balitang ihatid ni Sheena Torno. Inanunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social account na nagkasundo na ang Pilipinas at Amerika para sa panibagong trade deal. Sa ilalim nito, ibababa sa 19% mula sa dating 20% ang ipapataw na taripa sa mga produkto na gawa ng Pinoy na inaangkat ng Amerika. Habang ang Pilipinas naman ay magiging open market sa Amerika. Ibig sabihin, hindi bubuwisan ng mga imported na produkto galing doon. Ang naging desisyon ng dalawang leader na ito ay umani ng iba't ibang negatibong komento mula sa pribadong sektor at maging sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Sa katunayan, dismayadong ilang grupo ng magsasaka sa naging state visit ni Marcos Jr. Napaka-dihado ang Pilipinas dito. Tagilid po tayo dito po sa sinasabing kasunduan. Kasi biro mo nga naman, pinatawan tayo ng 19% na taripa sa mga exports natin sa Amerika. Tapos ang kapalit naman ay hindi natin papatawan ang mga exports ng Amerika sa Pilipinas. Zero tariff. So anong klaseng arrangement yan? Dagdag pa ni Montemayor, agarang pumunta si Marcos Jr. sa Amerika sa kabila ng nangyayaring kalamidad sa bansa para lamang sa kasunduang hindi naman mapakikinabangan ng malaki ng Pilipinas. Mukhang nilinlang lang po tayo. Pinaasa tayo na magkakaroon po ng malaking pagbabago o pagbawas doon sa 20% na tariff na sisipa sa Agosto 1. Kabaliktaran nga anya ang mga binitiwang salita ni Trump sa kanyang social media account na para bang pinupuri si Marcos Jr. So yung sinasabi ni Pangulong Trump na napakagaling daw at napakatatag na negotiator ang presidente, baka ang tinutukoy ni Trump hindi si presidente kundi yung sarili niya. Kasi nagmatigas si Trump. Anya hindi kasi magandang implikasyon sa mga sektor na matatamaan ng ipinatupad na taripa ni Trump sa mga produkto mula sa Pilipinas. Samantala sa panig naman ng Department of Agriculture, hindi pa nila masasabi sa ngayon kung makakaapekto ba sa sektor ang naging kasunduan ng Amerika at Pilipinas. Nabanggit din nga na merong hinihiling ang Amerika na pataasin yung importation nila ng soy, ng wheat. Matagal naman tayo nag-i-import ng soy, yan ay protein para sa ating mga feeds. So importante rin naman yan. Una na rin umanong nilinaw ni Marcos Jr. nang ipatutupad na zero tariff ay para lamang sa automobile. Pero giit naman ng dating kalihim ng DA na si Montemayor ay dapat isapubliko pa rin ni Marcos Jr. ang listahan ng mga produkto na hindi bubuwisan na mula sa Amerika, lalo na sa usapin patungkol sa sektor ng agrikultura. Ito ay upang hindi masaktan ang sariling lokal na magsasaka sa Pilipinas dahil sa Amerikano lamang ang mas napapaboran. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.